lahat na nasa social media, kung din nyo napapansin, nagtuturo tungkol sa sarili lang nila importante, yung pera lang nila importante, yung status quo nila importante, yung bahay nila, yung kotse nila, lahat na lang puro tungkol sa kanila. May kapwa-tao ka, hindi nga alam kung saan man lang kukuha ng pambayad ng ilaw, pambayad ng tubig, pampakain sa anak nila, pang-aral sa anak nila, na yung mga anak nila yun ang susunod na lahi ng Pilipino. Na pag hindi natin inayos ang pagpapalaki dun sa mga bata na yun, including ourselves, hindi natin inayos ang mga sarili natin, congratulations, bukas makalawa, parte na rin tayo ng China. Ang dami nyong influencer, lahat na lang kayo nagpipiplex ng mga ng bundle-bundle ng pera nyo, na lahat naman tayo kaya namang kumita ng ganyan, pero hindi lahat tayo kasing yapang ninyo. Ang ginagawa nila, sinisiraan nila ang institusyon ng gobyernong napakatagal ng buhay, ang tawag educational system, na parang hindi effective yan. Ginawa kaya para maging slave ang mga Pilipino, ang mga tao. Ganoon ang labas di ba? Kinokondisyon nila isip ng mga tao na para pang pagskwelahan, masama yan. Masama. Bago ka kumuha ka mo ng pangkain. Pakiblip yun. Tapos special characters na lang. Special characters. Bakit tayo naman lang maano dito? Hi, I'm Chloe. And I'm Sir Bong. And I'm Chit. Welcome to the 5th episode of Treehouse Podcast. So, ngayon may sasamahan tayo na isang inspirational guest na may 754,000 followers na pala siya sa TikTok at 607,000 followers naman sa Facebook. And of course, along with his Attorney Ace, isa namang celebrity at influencer lawyer. Pinahamon niya ang mga pamantayan at pinatutunayan na kahit saan tayo magsimula, posibleng magtagumpay. Ang ating guest, nanirahan sa isang squatters at nagtrabaho bilang basurero para patunayan na ang iyong kalagayan ngayon ay hindi hadlang sa ating mga pangarap. Ang kanyang pananaw at dedikasyon sa pagtulong sa mga mahihirap ay kitang-kita online at nagbibigay ng pag-asa at motibasyon sa karamihan. Ngayon, tatalakayin natin ang kanyang kwento at alamin kung ano ang nagtulak sa kanya upang gumawa ng ganitong bagay sa social media at higit pa. Welcome to our podcast, The Chichester. Salamat. And Attorney Ace Jurado. Thank you. Okay, so start na tayo. Meron na kami mga set of questions dito para sa inyong dalawa. Sir Chester, kilala ka bilang thought leader about life sa TikTok at sa Facebook. Maraming nakikinig sa advice mo at humahanga sa'yo. Pero wala ka kasing masyadong nilalabas tungkol sa sarili mo eh. Sino ba si Chichester? Paano ka napunta dito? At ano pa yung may babahagi mo? Tungkol naman sa'yo, kasi puro sa tao, bayan at Pilipinas ang nilalabas mo eh. So, start tayo doon. Naniniwala kasi ako, kaya hindi ako masyadong naglalabas ng tungkol sa sarili ko. Ang dahilan kasi, hindi ako masyadong interesado na malaman ng publiko kung sino ako eh. Unang-una, ang endeavor ko, gusto ko makapagturo sa taong bayan kung paano maghanap buhay. Gusto ko makapagturo sa taong bayan kung paano mabuhay na hindi naman sumasang-ayon sa lahat ng mga bagay na nasa social media. Kasi karamihan ng mga tao ngayon, sumasang-ayon na lang sa social media kung ano makita nila doon eh. Tama. And ako naman, ang gusto ko naman, let's live outside the box. Maraming bagay sa buhay na pwede nating pagkwentuhan eh. More than just myself. Kasi halos lahat na nasa social media, kung doon nyo napapansin, nagtuturo tungkol sa sarili lang nila importante, yung pera lang nila importante, yung status quo nila importante, yung bahay nila, yung kotse nila, lahat na lang puro tungkol sa kanila. Ngayon, ako naman, I would want people to think outside the box na merong buhay sa labas ng sarili natin na hindi naman lahat ng pagkakataon puro na lang tungkol sa sarili natin. Tama. Diba? Importante para sa akin, personal, na ang mga tao mabuksan sa isang konsepto na higit kesa sa sarili nila, higit kesa sa anak lang nila, sa pamilya lang nila, sa mga kaibigan lang nila, kasi the world is enough for man's needs, pero never for man's greed. Importante sa akin na yung kapwa-tao ko makapagbukas ng pintuan na higit kesa sa sarili lang nila, na maisip mo naman na merong mga kapwa-taong naghihirap.
Maisip mo naman na masarap na buhay mo ngayon. Congratulations. I'm very happy for you. Pero may mga kapwa-tao ka, isang kayag, isang tuka. May kapwa-tao ka, hindi nga alam kung saan man lang kukuha ng pambayad ng ilaw, pambayad ng tubig, pampakain sa anak nila, pang-aral sa anak nila, na yung mga anak nila yun ang susunod na lahi ng Pilipino. Na pag hindi natin inayos ang pagpapalaki dun sa mga bata na yun, including ourselves, hindi natin inayos sa mga sarili natin, congratulations, bukas makalawa, parte na rin tayo ng China. Tama. Napakagaling. Lalim, no? Galing. Napangangako. Nakalimutan ko yata itong katabi ko, ha? Hindi, biro Okay lang, lang. nakalimutan ko rin. It's a Natulala ako doon. Grabe ang energy. Ako po si Chester, isang ordinaryong tao Ikaw, bayan. Attorney Ace, paano kayo nag-meet? At paano kayo nag-jive? Kasi tignan mo, you've mentioned a while ago, you care about the family code. Of course, you're a lawyer. Pero, paano kayo nag-meet ni Chester? History namin ito, isang basketball game, di ba? Motivated 3x3, hosted by Rendon. Oh. And in-approach ko siya, napaka-humble na tao, mukha lang siyang maangas. So tapos, inag-usap kami sa baba, paano kami nag-jive? Matabang utak. Mukha nga. Bakit kasi namin matabang utak, maraming alam sa buhay, marami ang alam sa legalidad, pinag-combine namin, and here we are. Tama. May pagkakataon ba na, tingnan mo, di ba, dire-diretso yung sinasabi niya, may nababanggit ba siya na bawal o ano sa tingin mo? Hindi naman. Bayan mo kung bawal, andito naman abogado niya. Yun. Siya na maglalabas sa akin sa kulungan. Basta sa aming rule lang, hindi ko siya kukonsentihin. Gano'n na, bahala na siya, nasabi niya na. Kaya mahal na mahal ko itong abogado ko na. Hindi, maganda. Nagiging ano rin. Parang, Once in a while, ginaguide ko siya. Brother, Ito naman. huwag mong gawin yan, huwag mong sabihin yan. Once in a while, kahit off camera, natawag mo siya directly. Pag may sablay, Brad, sablay ka ron sa ganito, ayusin mo yan. Sabi ko naman sa kanya, lipas mo na lang ako sa kulungan. simple. Kaya nga andyang ka eh. Kaya nga andyang ka eh. And concise. Ang galing, tama. Sige, balik tayo sa binanggit mo kanina kasi tama ka eh. Ang daming Pinoy na naghihirap sa influencer is nakatutok sa sarili nila. Pero sa tingin mo, bakit ba talaga maraming Pinoy ang mahirap? Yung barely surviving, kagaya nung tinulugan mo sa squatter. Totoo. Tingin mo, gobyerno ba nagkulang sa tulong dito? Edukasyon o sila mismo? Alam mo, noon, when I was, bago ako sumalang sa kanila, I thought I had everything figured out. Akala ko, okay na ako, akala ko, alam ko na cause ng kahirapan, na ang akala kong cause ng kahirapan noon, tamad kasi sila, tapos ang luho pa nila. Kaya maluho pala doon. So, Ngayon, unti-unti, habang nandun ako sa loob ng squatters area, tapos lumalabas ako dun sa looban at lumalabas ako dun sa may bandang bungad, kasi dun sa may bandang bungad ako nagtatrabaho eh. Yung mga kasama ko, mga basurero, yung mga kasama ko ron sa junk shop, at saka yung iba pang mga kasama ko dun sa paligid, hindi ko makitaan ng katamaran eh. Doon napa-question mark doon ako napa-question mark eh. Teka muna. Akala ko dati, tamad. Pero pare-parehas kami, 12 oras nagtatrabaho. Para sa 650 pesos sila, ako 600 lang sa akin. 650 sila. So lumalabas, minimum, above ng konti, pero lampas sila sa 8 oras. 12 oras sila. Tapos Lunes hanggang Linggo. Tapos ang alat ng tingin sa'yo kapag hindi ka pumasok ng isang araw, kasi nag-day off ka. Bawal yun sa kanila. Hindi naman sa bawal, pero parang alam mo yung given rule yun na hindi tinotolerate yung pag-absent, na wala kang day off, na 12 hours a day kailangan mong ibenta yung oras mo, which is kalahati na yun ng isang buong maghapon. Hindi ko makita nung una. Hindi ko nakita nung una kasi akala ko dati kasi galing na ako sa ganun eh. 18 anyos ako, tutulog ako sa kalsada, 6 na buwan ako, inanot ng bahay ng kung sino-sino, barker ng jeep, construction worker. Hanggang unti-unti nabuo ko sarili ko. Basta ang alam ko nun, masipag ako. Basta ang alam ko nun, hindi ako maluho. Basta ang alam ko, yung mga kasama ko nun, tamad sila. Bakit? Kasi pagka kumita sila ng pera, nung ma-absent na sila sa trabaho eh. Tama. Yun ang alam ko eh. Yun ang alam ko. Until, eto ngayon, pumasok ako rito, may bago akong natutunan, ang laki. Scoop nyo na to. Wala pang nakakakuha nito sa mga interviews ko. Pero, isa sa mga pinakamalalaking natutunan ko doon, nung ako mismo nagko-contemplate, sometime around half of the month na nandun ako sa looban,
hindi sila taman. Hindi rin sila Mabisyo? maloko eh. At Hindi rin eh. Hindi eh. It Wala pa has silang something to do with their direction. Wala silang direction. Kasi sobrang sipag nila. Sobrang sipag nila. Meron silang goal. Pero walang direksyon. Meron silang goal. Kumbaga, ito yung goal. Pero kung makakarating, paano makakarating dyan? Hindi nila alam. Hindi nila alam. Paikot-ikot sila. Paikot-ikot. Oo. Ngayon, na-realize ko, okay, kaya pala nandun yung sistema kung saan gumagawa sila ng anak, tapos hindi nila alam kung ano ginagawa nila sa buhay nila, ipapasa nila ang kawalan ng direksyon dun sa anak nila, tapos ipapatapong nila yung anak nila sa isang institusyon ng gobyerno ang tawag eskwelahan, tapos sana, magkaroon ng direksyon yung bata na yun, sana yun ang magligtas sa kanila sa kahirapan. Hindi nila alam kung paano makakatakas sa kahirapan. Ngayon, kung sino may kasalanan nun, hindi ko alam. Meron akong hula at maaaring mali ako. Magulang? Ang hula ko, bakit ka mahirap? Kasi natutunan mo yung sistema na yon sa magulang mo. Pero ito problema. Yung magulang mo, natutunan din yun galing sa lolo't lola mo. Eh kasi routine na. Tapos natutunan din nila yan sa nasa taas. Oo. Tapos natutunan pa rin nila sa nasa taas. Tapos ngayon, kaninong kasalanan? Hahanapin mo ngayon kung kaninong bulto ng pera nandun, yung nandun din yung disiplina dun sa isang pirasong tao na yun na naglabas ng isang buong bulto ng mga taong walang disiplina, kasalanan ng isang piraso na mayaman sa pamilya. Lalim talaga. Paano nangyari? Kasi yung isang pirasong mayaman na yun natutunan yung disiplina kung paano makakatakas sa kahirapan. Pero hindi niya pinasa yung disiplina. Ang pinasa niya pera. tama. Pera ang pinasa. Kinsindi na lang. Kinonsente. Tapos, yun na ngayon, papasok ngayon yung konsepto na sinasabi regular ng mga magulang, ayoko kasi danasin nung anak ko yung dinanas ko nung kabataan ko. Yes, Tama. exactly. Ngayon, ang nagiging rules talaga yung gano'n. Diba, tayo galing sa mahirap. Parang iniisip mo, huwag nang dalasin ang anak natin. Pero mali. Mali din yung konseptong gano'n. Kasi tinuturuan mo lang yung bata na maging tamad. Tama. Parang gano'n ata, Boss Bono. Yun nga, nakarelate ako. Ayun. Nadali ni Boss Bong. Dagdag natin, may dagdag. dagdag. Bilang bagong magulang lang ako. Kasi anak namin is 4 pa lang. Okay. So ako naman, bilang magulang, tayo, totoo naman yun eh, ayaw nating maghihirap yung anak natin. O yung mga mahal natin sa buhay. Tama. Tama? Tama. Nandun na yun. Pero the thing is, pag lumaki na siya, na hindi ayaw natin mahirapan, at doon niya ma-encounter yung hirap, na hindi na dapat tayo nakasuporta, kailan niya pa malalaman yun? Nag-struggle na siya. So, at early stage as possible, hindi natin pahirapan, pero pararamdaman mo unti-unti. Yes. O i-guide natin. Pare, ito mahirap, A plus A, ganun, or A plus B, tuturo mo kung paano. Hindi mo siya yung all throughout ikaw. O pag-usapan ng mag-asawa yun, pabayaan mo muna siyang dumiskarte. Yes. Hindi yung nahirapan pa lang, nandun ka na. Di ba? Paano na siya matututo on his own? Totoo. Yun Naniniwala yun ako. di ba? Tama? Kailangan merong certain level of, I will say, struggle yung bata, na hindi na lang lahat ng struggle ng bata, iniaalis mo sa kanya yung struggle. Otherwise, magiging lampay yung bata. Yes. Tama. Totoo yun. Totoo. Tama. Dapat siguro, Ma'am Chit, mag-usap kayo ni attorney. Kasi ito, si Ma'am Chit ang medyo konsentidor. Sorry! Hindi, ano naman? Ako ba ikaw? Naglaglagan sila Wala kang anak eh. Tayo dyan. Sundan ko na lang yung sinabi na attorney. Di ba sinasabi nga, tayo yung nagkukonsente sa mga anak natin. Ito naman. Pero di ba, parang ito ang konsentidor din eh. Hindi ano naman, siyempre, bilang isang magulang sa pamilya namin, siyempre, uhubugin mo talaga sila sa tama. Actually, nanggaling din sila sa hirap eh. Ngayon lang naman sila komportable dahil alam nilang medyo meron. Naka-LL na, no? Oo, naka-LL na, di ba? Pero before kasi, alam, hirap talaga. Pumasok sila sa bukid. Kung ano ang nandyan, okay na sa kanila. Siyempre, yung naka-LL ng bagya, siyempre, ngayon lang sila, sabi nga, nung panganay ko, relax muna, siyempre. Dahil before, hirap din sila sa buhay. Aminado naman talaga na kami, nanggaling kami sa pinakalaynayan din. Hanggang sa nagsikap lang din talaga. Pare-pares pala tayo ng status. Oo nga, sasabihin ko pa lang sa ano. Pare-pares lang naman tayo. Nagsikap lang naman din kami. Yun ang naging pattern ko para sabi ko, huwag nang maputol doon sa pamilya namin yung trabaho nung before. Hindi ko naman inaano yung trabaho ng mga magulang ko. Sana sa akin,
maputol at maiawan din ko din sila. Oo. Kagaya ko. Hindi, sabi naman nila pag pinanganak ka mahirap, kasalanan mo na pag namatay ka mahirap. Yes. Totoo naman. Totoo. Hindi mo naman sasabihin na, ito lang ako eh. Okay na ako dito. Hindi ganun eh. Alam mo, naghahanap din ako ng katotohanan tungkol doon eh. And I also consult the old books tungkol doon. Meron akong isang nabasa kay Samuel. Ang sabi, ang Panginoon ang nagpapadukha, ang Panginoon din ang nagpapayaman. So, meron palang konsepto na meron pala talagang mga taong talagang mananatiling mahirap habang buhay dahil gusto ng Diyos yun na manatili silang mahirap habang buhay. Katulad ni Lazaro. Si Lazaro, namatay yun ng mahirap eh. Pero hindi ba yun by choice? I don't think so kasi PWD siya eh. Tignan mo, pag tinignan mo yung pag-inungkat mo kung sino si Lazaro, ito bibihira nakakaalam nito inungkat ko kasi kung sino si Lazaro. And it turns out, dinadala siya dun sa paanan ng mayaman para makakain ng mumong nahuhulog dun sa dulang ng Panginoon. Ngayon, ibig sabihin, dinadala siya, only goes to show, hindi siya nakakalakad ng sarili niya para pumunta dun. So lumalabas ngayon, PWD si Lazaro. May mga tao talaga na kahit gusto nilang umusad at gusto nilang yumaman, they just don't have the opportunity and it may probably be a blessing to them kasi mapalad ang mahihirap sapagkat sa inyo ang kaharian ng langit. Hindi automatic na kapag mahirap ka, curse na kagad sa'yo yun and it's as if it's a bad thing. I don't think so. Kasi isa sa mga pinakamalalaking bagay din na natutunan ko tungkol sa buhay, mas madali pa ang kamelyo makapasok sa butas ng karayom kaysa isang mayaman makapasok sa kaharian ng langit. Yun nga ang dahilan kung bakit sa social media, parang ako lang yata yung nag-iisang nagsasabing, huwag niyong sambahin yung pera. Yun naman, di ba? Yung ang dami niyong influencer, lahat na lang kayo nagpipiplex ng mga ng bundle ng pera nyo, na lahat naman tayo kaya namang kumita ng ganyan, pero hindi lahat tayo kasing yabang ninyo. Tama. Tsaka, yung konsepto na yun isa ka din kasi talaga sa bumabasa laylayan para ipakita kung papaano. Kasi kung mapapansin natin, halos karamihan sa influencers ngayon na nasa social media, ito lang ang sasabihin. Ganito na ako, nagsikap ako, pero sa paanong paraan. Walang detalye. Walang laman. Walang detalye. Tama. You may find it interesting. May mga personal pa akong kilala. Siyempre, obvious naman, di ko nababanggitin yung pangalan. Okay. Na yung banggitin mo Hindi. Banggitin mo. Mas maganda pag hindi binanggit. Mas maganda pag hindi binanggit. Alam mo bakit? Kasi yari tayo. Hindi dahil doon. Hindi dahil doon. Mas maganda kasing konsepto, hindi banggitin Bakit? Kasi makakapag-focus ka ngayon sa konsepto, hindi sa tao. Tama naman. Pag nag-focus ka sa tao, then you're missing the point. Pero pag nag-focus ka sa konsepto, maiintindihan mo, meron palang mga ganun. Merong mga taong personal kong kakilala, it doesn't matter na kung nasa social media o wala sa social media, pero nangangaral sila ng mga bagay tungkol sa pagyaman, pero sila mismo ginawa nila yung pera nila on a very fictitious manner. Questionable legality. Lalim Illegal. Illegal yung pagkakagawa ng pera. At marami yan. At ako rin personal, ang sarap ng lasa ng illegal na pera. Pero tignan mo, ang bottom line yan, simple Alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa buhay, after some time, ang sabi ni Solomon, yung tubig na ninakaw, masarap. Pero, pagka gumagawa ka ng pera sa mabuting paraan, Mas masarap. nothing beats making your money in a good way. Nothing beats making your money in a good way. Malinis ang konsyensya mo, nakakatulog ka ng maligaya sa gabi, at ang pinakamasarap pa doon, maganda tingin sa'yo ng Diyos mo. Tama. Tawag na good success kasi. Diba? Iniskas natin yan minsan yung bad success and then good success. Pero na-curious lang ako, may binanggit kasi kanina na, kasi inano ni Ma'am Chit na, wala kasi silang goal. Pero sabi mo, meron Pwede ka ba magbigay ng isang halimbawa na narinig mo na goal nila, pero hindi nila alam paano tatahakin? Para sa anak. Ano pangarap mo? Para sa anak. Ano pangarap mo? Makatapos yung anak. Technically, goal yun Kung paano makakatapos yung anak, hindi nila alam. Basta yun lang. Basta ang alam nila, papatapong ka namin sa institusyon ng gobyerno, ang tawag doon, eskwelahan. Yun lang may papamana namin yun lang sa'yo. may papamana namin sa'yo. Pero alam mo, isa sa mga natutunan ko kung paano uusad yung mga bata, kung gusto mo talagang makatapos yung anak mo, dapat ikaw muna magulang ang unang mangarap. Tama. Bakit? Kasi pag nakita ng anak mo yung proseso, na minsan panahon si mama nangarap, sige, hindi nakatapos na pinag-aralan, pero gusto niyang magkaroon ng bahay, ngayon meron na kami kahit tinuhulugan lang galing sa pag-ibig. Meron na kaming sarili namin ngayon na sa amin talaga mismo, pagka natapos bayaran, amin na to, hindi na kami squatter. Bakit? Kasi nanay ko nangarap. Ngayon, nakita kayo ng anak mo yung proseso,
gagayahin ngayon ng anak mo. Bakit? Kasi kung ano puno, siya ang bunga. At ang bunga hindi Pero, nahuhulog na masyadong malayo sa Hindi, may bungang maasim, may bungang matamis. Totoo. Tama yun. Ibig sabihin na, Totoo. Ma'am Chi. Tama yun. Tama yun. Naniniwala ako ron. Sige nga, Ma'am Chi, Tama yun. tama nga yun. Pero naniniwala ako ron. At linawin ko. Naniniwala ako ron. Tama yun. At least at the very minimum, nakita nila yung option para kunin yung pangarap galing mismo sa magulang nila. Tama. Versus, sige, may mga maasim na bunga, wala tayong duda ron. Wala tayong duda ron. May mga black sheep sa pamilya, may mga siraulo talagang mga anak eh. Wala tayong duda ron. Pero ang bottom line nun, at least readily available doon sa kung sino man doon sa mga anak nila ang gustong sumunod sa magulang. Kung sino matamis, sino maasim. Sila na ngayon ang bahala. Basta ang bottom line, okay, sige, eto ngayon, nakalatag sa'yo ngayon yung disiplina ako na kung paano ko kinuha yung bakay na yan. Nandito rin sa'yo yung disiplina kung paano tayo kumuha ng jeep, kung paano kumuha ng tricycle, kung paano kumuha ng pangarap natin in general. Ikaw nang bahala kung gusto mong sundan yan, o bahala ka rin kung susuway ka. Versus ang ginagawa ng mga magulang, woo! Eskwelahan, bahala na kayo dyan, sana makatapos. So, ang ibig mo sabihin, at least may nag-set ng example. Mauna muna. Di ba gano'n naman lagi may role model sa pamilya? Sinusundan mo, maganda. Tsaka maidugtong ko lang, kumuha sila ng lupa, di ba? Sa treehouse galing yan. Nakasigit pa nga agad. Ang lupit! Abogado ko to! Tulugan, murang halaga. Abogado ko to! Sa Malolos. Kaya talaga. Treehouse. Ano natin sila, saka natin sila turuan kung papaano kasi ang unang goal, iangat muna yung sarili. Kaya nga, yun na, nandun na, nagkaroon ng example. Meron kaming pangarap nitong mga to na gumawa ng at least livelihood program Yes. para sa mga walang alam, sa mga business, mag-ano. Tama. Yun ang gusto na. August, siguro by August, Kung sa gagawa Manila, kami sa fiesta. Hindi ko alam kasi ako sa edad ko, sa Manila, naabutan ko na ang mga mahihirap na version is yung mga squatters, katulad ng pinasok mo. At doon naman sa lugar kasi namin, katulad na sinasabi ni Boss Bong, ang term na mahirap doon, hindi ko naman nilalang ang mga magsasaka. Pero alam naman natin kung gaano sila kasipag, pero nasa laylayan ng mga magsasaka. Bakit? Yan ang tanong. Kasi boss ko, sagutin kasi magsasaka rin ako dito. Oo. Alam mo kung bakit nasa laylayan ng magsasaka? Walang suporta ng gobyerno. Sure? Walang na naman, pinagawa. nauwi na naman tayo doon. May pera. Hindi, ibig May sabihin, pera, may kaya pera, lang. hindi ibinibigay. Yun. Hindi lang tamang tayo. Kanino galing yung pera? Sa taong bayan din. Dito tao naman Kasi, teka lang. O yan. Ako naman, bilang may alam dyan. Oh, Partly. yan. Kasi sinasabi nyo, ako, hindi ko naman dinidepensahan yung government. Pero dapat meron tayong presumption of innocence. At Benefit proven of the guilty. doubt. Ganun. Yes. Kasi binibintang nyo sa gobyerno ang kakulangan. Di ba? Inaalam din ba natin kung yung mga nangangailangan, kumikilos din? Tama. Hindi binibintang Kasi may ganun ang po eh. gobyerno. Kaya lang ang gobyerno minsan, hindi sa turuan nila yung mga tao na maghanap buhay. Kuya, may bahay, bibigyan nila ng libreng bahay. Anong mangyayari doon? Ako ka na. Isa sa mga problema talaga gobyerno. Hindi na tayo tututol dyan. Wala tayong pagdududa dyan. Isa sa mga problema talaga gobyerno. Bakit? Kinakalagay nila yung pera. Alam na naman natin yan noon pa eh. Diba? For the longest time, alam na natin yan. Ang tawag niya SOP. Yes. Diba? Binubulsa niya. What? Diba? Tapos ngayon, ibibigay ngayon kung sino man yung mga, bakante Hindi kita. nga, yun nga eh. Ito ngayon. Sila, ha? That's one thing. Pero another thing din, banata mo na sa sarili mo. Tama. Imagine mo, basurero yung mga yun. Mas mababa naman siguro yung mga basurero kaysa sa magsasaka. Kasi tinatanim mo na, aanin mo na, kakainin mo na bago tatapon sa basura. Tama. Yun. Diba? Galing na ako rin sa pinakamababa eh. Pero may pag-asa. Ang pag-asa, ganun masa sa gobyerno, gawin mo na lang ng paraan. Ito pa ang pinakamasarap na parte. Pag natuto ka ngayong gawan ng paraan, yung mga problema ngayon ng pamilya mo, matututo ka rin gumawa ng paraan para sa mas malaki pang community. Moving forward, down the line, 1, 2, 3 generation, ikaw na dapat yung namamahala sa gobyerno. Yes. Di ba nga? So, pwede itong pang senador sa ano natin yung attorney, kasi may follow-up ako dito about it. Kasi total naman dito tayo sa usapang pamilya at gobyerno. Para sa'yo, Attorney Ace, ano ba kalaki yung gap na nakikita mo na based sa opinion ni Chester, ni Ma'am Chit, ni Boss Bong, may program ba ang government na hindi kami aware? Kasi kanina binanggit mo na meron nga tayong parang benefit of the doubt na yes, they are in the position, but
may ginagawa ba sila? Kasi totoo naman na dapat sa sarili muna natin. Pero sila bilang tulong, sa tingin mo ba, para ituloy natin yung opinion mo kanina na naputol, meron ba na dapat maging aware din ng mga kapanood? Ganito yan eh. Yung government, laging merong tulong yan sa mga mahihirap. Tama. Again, maraming variables, maraming factors para hindi umabot yan doon. Okay. So, kagaya nung sasabihin ko kanina, sinabi ni Chester, huwag kang umasa doon. Kasi kung hindi umabot sa'yo, ibig sabihin, hihintayin mo na lang na ganun ka, kawawa yung status mo. Kilusan mo na rin. Sabi ko nga, ilaban mo, pwede mong saluhin na doon. Or otherwise, huwag ka na mag-rely doon, galawan mo na. Ganapan mo na. Kagaya niya, pinakitaan niya na nga example. Hindi siya umaasa sa kahit ano. Pero ano na yung naging status niya, the whole month, may progress. So yun yung magandang example na hindi ka naging reliant doon sa government. Meron na, again, babalik tayo, meron magagandang programs, hindi nawawala yan, pero maraming factors. Nakakasama nga ng loob kasi, di ba? Nung pandemic na, sila yung nabibigyan eh. Yung mga middle class, hindi naman nabibigyan. Ayun na nga. Pero, alam mo, masakit din yan eh. Sa totohanan. Hindi, masakit ang katotohanan lang. Balik natin. Speaking of COVID-19, yung extreme lockdown, ECQ. Walang lumalabas, tama? Ang sino unang binibigyan? Nasa laylayan. Pero lahat tayo, hindi nakakabili ng goods. Lahat tayo apektado. Paano yung middle class? Lahat Kahit yung mga apektado. mayaman eh. Kahit may mga pambili, hindi makabili. So, nagkaroon ng discrimination doon. Totoo lang, masakit yun. Kasi kami rin nakaabang din eh. Tapos lalagpasan. Kasi yung bahay nyo, mayroong pader. May simento, may gate. Sabi ko, kami naman din, hindi naman kapapalapas eh. Hindi naman kayo. Hindi naman po sa May pera second yan eh. floor. Hindi kami makabili. Kaya ang question doon kasi, lahat naman tayo tinamaan ng COVID na ganyan sitwasyon. Bakit hindi pantay-pantay, hindi pare? Yan nga po. So, Yun ang same, question same ko. application lang din dito. Sabihin lang natin yung mga mahihirap. May mga lahat yan, may mga program, bilang nagkaroon ng discrimination, sabihin lang natin, o palakasan. Kami nga sa bahay Ano naman yan? nilalampasan yung dahilan nila. Marami naman kayong lupa eh. Diba? Kakainin mo ba yung lupa? Makakain. Yun ang aking point, makakain ba yun? Ititimpla mo sa tubig. So, ang bottom Minsan line yan nito, nakapirma na sa ano, nakuha nyo na pero wala nakakarating sa amin. May pumitar ng iba. ang bottom line nito, pare-pareho naman pala tayong nakakaramdam ng ganyan, ang hindi pantay-pantay na ano ba tawag Treatment. doon? Na treatment. Pero at the end of the day, yun nga sabi ni Chester, No kailangan complaining. talaga tayo mag-aangat sa sarili natin. Kung hindi tayo I have this kakain. mindset na hindi ako nag-complain sa kahit anong bagay. Bakit? Kasi alin lang naman sa dalawa yan eh. Hindi re-resolbahin ko o mahimik na lang ako. Yun. Di ba? Pero hindi ako nag-complain sa kahit anong bagay. Tama yun. Tama. Bakit? Kasi the world wala doesn't nang have magagawa. room for complainers. Yung mga taong marereklamo, tingin mo kahit sa inyo sa negosyo, 'di ba? May mga taong marereklamo, pero may mga taong gratitude ang pinapairal, 'di ba? Sobra. Yung mga marereklamo, laging tanggal 'yan. Laging hindi magagandang mga bagay yung nangyayari sa mga taong marereklamo. Tama. So I take that away from my mind. Na kung wala rin lang naman ako magagawa, dito na lang ako dito sa may magagawa. Ngayon, tungkol naman doon sa mga bagay na katulad doon sa gobyerno, blah blah, etc. Sa akin naman, it's better to give than to receive. Mas okay na sa akin yung ako yung namomroblema kung paano ko tutulungan yung kapwa-tao ko kaysa ako yung namomroblema kung paano ko tutulungan ng gobyerno. Wala akong pakialam sa gobyerno, diretsahan. Wala akong pakialam sa gobyerno. Marami kasing nasa baba na sinisisi yung kahirapan nila sa gobyerno. Dagdag natin. Totoo naman yun eh. Tama. Ang mga tao in general, mahilig manisi. Kanino kasalanan? Sa gobyerno. Kanino kasalanan? Sa nanay ko, sa tatay ko, sa ate ko kasi, yung kapitbahay namin, yung ng kapatid ko na kinuha yung para sa akin, na dapat para sa akin na yun, kinuha pa niya, pinaghirapan ng magulang namin, kasalanan ng kapatid ko, kaya mahirap ako ngayon. Okay, sige, congratulations. Pagka ganun ang mindset mo, wala ka ng pag-asa. Bakit? Kasi wala ka nang kayang gawin eh. Sinisi mo na lang sa lahat ng mga nakapaligid sa'yo, lahat ng problema ng buhay mo. Whereas kapag ito ang problema eh, pag nagre-reklamo ka, inaalis mo sa'yo yung kapangyarihan na makagawa ng paraan para sa buhay mo. Pero pag ikaw mismo yung gumagawa ng paraan, sure ball yun. Hindi mo man maresolba, at least you're moving forward. At the very minimum, you're moving forward, umaayos unti-unti yung buhay mo hanggang dumating ka sa punto na eksakto yun na mismo yung buhay na gusto mo. Tama. Na ikaw na yung tumutulong pala. No? In addition to that, As attorney. isisisi mo sa ibang tao. Diba? Wala ka namang control dun. Hindi mo naman mamando ng mga tao. Kung gusto nila o hindi. Sila ba yun? Pero, akala ko ako yung... Ali. Ako meron eh. Okay, wag ikaw. Sorry. Sige. Go. Off camera. Go. So ngayon, at least kung ikaw mismo, gaganapan mo, gagalawan mo, may control ka sa sarili mo. Yeah, that's the point. That's the simplest form. Kasi sa'yo, napakalahaba hanggang langit. Nabot mo na. Kasi nga, siya yung matalinong tao, si Solomon.
Hindi ako yun. Ay, hindi ba rin? Hindi ako yun, brother. Nabasa ko lang yun. Kasi Hindi ako yun. kakakapakinig ko sa'yo eh. Relax ka lang, hindi ako yun. Minsan sinasabi ng asawa ko, si Chester na naman Hindi pinakita. ako yun, hindi ako yun, hindi ako yun. Lagi na lang, ikaw daw. Ba't di na lang daw tayo magsama? Mag-isipan ko, sabi ko. Sabi nga nung kanta, sinimulan ko to, walang naniniwala, kaya tinigil ko. Ay, Pero nako. sisiraan ng bait dito. Hindi pa naman. Hindi pa naman. Hindi pa ba, hindi pa ba? Kaya pa naman. Pero kayong dalawa, ito question to sa inyong dalawa. Paalala ko kung sino unang sasagot. Saan ba nanggaling yung mga drive natin na para tumulong sa mga nasa laylayan? Nagsimula ba yan? Tulad si Chester, sa mga influencer nga sa social media. Tapos, syempre, si attorney. Una ka na to. Ken. O, kasi mahaba yung kanya, kaya pinapauna niya. Oh, sige, una muna kayo. Well, yung pagtulong ko, marami different kinds of help ang kaya natin ibigay sa tao. Nung nag-start akong tumulong, yung parang full-time na is yung nag-lockdown, COVID-19 lockdown. Nagkaroon kami initiative mag-asawa na magbigay ng legal consultation online, free. Kasi walang nakakalabas ng mga tao eh. Tama. At even extreme lockdown, nagkakaroon ng mga problems. Hindi naman tumigil yung krimen, hindi naman tumigil yung mga pang-aaway ng mga kapitbahay mo, marites, kung ano-ano. So, at even din, ako hindi ako na blanco, hindi ako na zero kahit nung lockdown. Kasi yung mga police natin, or yung mga nasa government, meron yan, yung mga papasok pa rin yan. So, nagkakaroon din sila ng mga cases. So, ako yung kinokontak. So, yun, sabi ng asawa ko, gawa tayo ng initiative natin, tumulong tayo sa community in our own way, magkaroon tayo ng free legal consultation online. So until now, ginagawa namin yun. And magkano ang consultation namin? Hundreds din na may halaga. Eh yung hundreds na yan, malaking bagay sa mga kababayan natin. Mahirap. Tama. It's one point, malaking bagay. Number two, pag pumunta, halimbawa, ngayon naman, pumunta sila sa PAW, 8 to 5 lang yun. Monday to Friday. Paano naman yung mga kababayan natin na available lang weekends, Sabado, Linggo? Ando naman ako, available naman online. Even late at night, nagsasagot kami. Ako, special in particular, pag late na nagme-message yung tao, iniisip ko, walang peace of mind, kailangan niya na immediate response. Sagutin natin. Walang bayad dyan. Yan ay dedication ko sa makatulong sa tao with all my heart. Kita nyo na ngayon, ba't mahal na mahal ko itong tao? Talaga. It doesn't matter na kung abogado ka o hindi, mahal talaga na. Pagtulungan sa kapwa. Iyo. Ako naman. I-clear ko lang yung sagot ko. Sabi niyo, mahaba daw. Nahiya pa nga. Sa akin, simple lang naman eh. Gusto ko makatulong kasi gusto ko makita sa langit. Yan lang. Yun lang? Oo. Walang ibang Hindi kasi may nagalit ka ba? biblical din yan eh. Hindi. It doesn't matter na kung ano librong pinaniniwalaan mo. Kung naniniwala ka sa Quran o sa Vedas o sa Biblia, bahala ka na. It doesn't matter. Basta gusto ko lang makita sa langit. Yan. Gusto mo ng detalye? Ito, bibigyan ko sa detalye. Ito, detalye. Ito, i-clear ko lang yung detalye. I-clear ko lang yung detalye. Maikling detalye lang. Maikling lang as little as possible. Pero you will get the gist of what I mean. Sabi ng mga scientifico, ang mundo daw, somewhere close to 4.5 billion years old na. At ang universo, nagpalikpad yun ng teleskopyo sa taas. Yung Hubble Space Telescope, ang sabi, close to 13.7 billion years old na ang universe. Sabi. Okay. Kasi ibinase nila, galing sa pinakamalayong nakikita nila, na yung ilaw na yun, galing sa patay na bituin na pumunta rito sa Hubble Space Telescope, nakita nila 13.7 billion light years away. Okay. Diba? Ngayon, nagpalipad sila ng bago ngayong teleskopyo, yung James Webb Space Telescope. And they're now looking into the possibility na ang universo, possible doble, 26 billion years old na ang universe. Possible yun. Ngayon, with all the billions of years that have passed by, ano naman yung 60 years natin dito? Gapirot lang yun. Totoo. We're just a tiny speck in the vastness of the universe, vastness of the years that have passed, and vastness of, space that we are in. Pero, we get 60 years. They only get 60 years. Ito ang pinakamabigat na parte. Pag namatay ka, walang hanggan ka ng patay. Ang pinakamabigat dun, billions and trillions of years will pass by pagkatapos mong mamatay. Ano ngayon ang itsura mo dun? You tell me. So, hindi ka naniniwala sa reincarnation. Reincarnation defeats reality. Yan. Bakit? Tingnan mo. Isipin mo yung konsepto. Sabi daw ng mga naniniwala sa reincarnation, okay, congratulations, I'm very happy for you. Meron ka paniwala mo, congratulations, clap. Diba? Pero, isipin mo yung konsepto na galing sa mga maliliit daw na tiny species, ganun, blah, blah, etc. Okay, pag mabuti ka daw, angat ka. Tapos angat ka pa. Tapos angat ka pa hanggang maging tao ka. Eh, ba't pagdating sa tao, sumasama?
Ano Ang nangyari? tao, pag Akala human ko na, ba ang wala tao na, parang ano? pinakil na ng pagiging being? Ano nangyari? At pagdating sa tao, sumasama. Eto pa, merong isang natuklasang fossil ng isang bacteria na close to 1 billion years old na, yung cyanobacteria. Okay. Eto mabigat, hanggang ngayon may cyanobacteria pa rin. Kung totoo reincarnation, dapat yan, umusad na yan, naging ibang species na yan. Ba't hanggang ngayon, 1 billion taon na, hanggang ngayon may cyanobacteria pa rin? Paano nangyari yun? Ako kung ako ay cyanobacteria, magre-reklamo ako, oy, 1 billion na, hanggang ngayon cyanobacteria pa rin ako, baka naman. Baka pwedeng umangat naman ako, kahit paano, mga uud naman siguro. Di ba? Gumagalaw ka It naman. defeats reality. It defeats reality. Ako naman, coming from the standpoint, okay, sige, palagay mo na, do away with all the books. Pero ako nakatingin ako sa reality. Tinitignan ko yung reality, ikinukumpara ko dun sa mga bagay na nakakasalaw nga ako ng mga ideya. Tapos tinitignan ko ngayon, nagtutugma ba to dito? Parang hindi tugma eh. Parang evolution, di ba? Hindi nagtutugma sa isip ko eh. Sabi ang tao galing sa unggoy, ba't may tao mukhang kabayo? Malaki na seryoso. Baka family history lang yun. Hindi Family history. nagtutugma eh. Di ba kita mo? Hindi nagtutugma eh. Huwag na pag-usapan yung angkan mo. Ay, ipagpatawad mo na. Apat kasi yung paa namin dati. Yeah, mabilis kami Lugi ka ba eh. Na-crossbreed ako. Oh, yun ang dahilan kung bakit I would want to be a good person, a kind person, tumulong sa kapwa-tao. Kasi wala naman akong kayang gawin para dun sa bagay na gumawa ng lahat ng bagay. Meron siya ng lahat ng bagay. Pero alam mo, isa sa mga nakita kong common denominator ng halos lahat ng mga librong pang-religion, yung maging mabuti kang kapwa-tao. Tapos wag mong papakita sa kapwa-tao mo yun. Yung ginawa ng kaliwang kamay, wag nang maalaman ng kanan. Tahimik ka lang. Kaya tignan mo, papansin mo, 'di ba? With everything that I have, halos walang alam ang tao tungkol sa akin. Maliban sa akin, alam ko. Okay, sige. Confidentiality. Confidentiality. Abogado kita eh. Confidentiality. Naka-zip So, lang. Yun wala ang ano dahilan. ba sa mga nagbabrag ng kung ano-ano lang sa FB? Alam mo, okay yun eh. Okay yun. Ayos yun. Wala tayong duda ron. Okay yun. Masarap yun. Masarap yung pakiramdam na chinichir ka ng mga tao, fan mo yung mga tao. Okay yun eh. Pero it takes another level of, I will say, hindi lang intelligence, kundi maturity, na hindi na importante sa'yo kung ano pa yung meron ka. Ang importante sa'yo, itong konting buhay na meron ako dito, ano na ba nagawa ko sa kapwa-tao ko kasi mamamatay na ako. Kalahati na lang ng buhay ang meron sa akin. We get an average of 60 years. And I'm already 30 plus. Kung mabubuhay ako ng another kalahati pa, brother, hindi ko alam kung aabot pa ako ron. Hindi ko alam. Bakit 34 na ako ngayon eh? Ibig sabihin, 68 years old, para madagdagan ng another kalahati pa. Hindi ako sigurado kung aabot ako ron. Alam mo, bisyoso ko, brother. Alam mo mga bisyo ko. Napalingon ako sa'yo, 34 ka na pala. Oo. Kala ko 33 pa lang. And a half? Gusto ko tayo. Pagets na Meron pagets ah. meron akong experience na ganyan. Nagka-cancer kasi ako. Na-diagnose ako, tapos nag-treatment ako, gumaling naman ako. Nag-iba yung advocacy ko kagad sa mga tao. Siyempre, second life mo na eh. Parang, ngayon, meron kami tinutulungan na mga cervical cancer sisters na kahit pa paano, tinutulungan ko naman. Tapos, ang pangarap ko nga sa kanila, magkaroon kami ng foundation para sa kanila. Okay, register na natin agad yan. Alam mo, ito ang wish ko. Meron ka dun. Pinapalo pala. Tulong tayo, hindi kailangan pa matagal. Gawin Ito na ang natin. wish ko. Ito ang wish ko tungkol dun sa bagay na yun. Kasi alam mo, ito hindi nare-realize ng mga tao eh. We're running around in this blue ball that we call planet, ang tawag Earth, di ba? Kakawag-kawag ka rito, and you feel as if you're going to live forever dahil wala ka lang nararamdaman. And then biglang isang araw, boom, nanay mo namatay. Boom, isang araw may sakit ka. Tapos ngayon, yung buong buhay mo flash before your eyes. Tapos, ano ba ginagawa ko rito? Ano ba Uy, ano ba ginagawa ko rito? Oh, ano ba gagawin ko? Ano ba gagawin ko rito sa mundo na to? Oh. May chance pa ako, buhay pa ako. Ano ba purpose? Ano ba purpose ko? Di ba kita naman? How I wish, kasi halos lahat tayo meron ganyan. Halos lahat tayo, lalo na yung mga nandito na sa gantong edad na 30 ka na, maintindihan mo, merong isang pagkakataon na napapikit ka tapos, huy, hindi ka na. Di ba meron ganun eh? May ganun eh. Habang nagmamaneho ka, may ganun eh. Tapos yung tsamba na, ari, parang may masakit, ari. Pagpunta mo sa ospital, may kidney stones ka pala. Tapos hindi pa naman kailangan operahan. Pero alam mo yung pakiramdam, alam mo yung pakiramdam na yun na one way or the other, ang tawag doon, memento mori, one way or the other, we're all going to die. Masaya ka na ba sa lahat ng bagay na achievement mo na nakasulat lang sa papel o nakikita ng mga tao o sineselebrate ng mga tao pero yung mismong gumawa sa'yo hindi ka kilala?
Masaya ka na dun. Masaya ka na dun sa lahat ng sinelebrate ng buong mundo tungkol sa'yo. Oo. Pero yung mismong gumawa sa'yo, hindi mo napaglaanan ng oras. Sabi ni Solomon, alalahanin mo rin naman ang milalang sa'yo sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga masasamang araw. Tama. How I wish lahat ng mga tao katulad mo na nag-stick na sa'yo ngayon yung ganong pakiramdam na alam mo sa sarili mo, one way or the other, you're going to die and you're doing something good in your life right now that your afterlife will benefit you. Hindi lahat ng tao nag-i-stick yung ganyan. Kasi ang nangyayari, namatay ang nanay, namatay ang tatay. Paglipas ng, 6 na buwan nga lang yung iba eh. Paglipas ng 6 na buwan, wala, balik na naman sila sa normal na buhay nila. Inom, babae, lalaki, drugs, power trip, flex ng pera sa social media na akala mo hindi nauubos. Pero magtataka ka, bakit sila may-ari ng San Miguel Corporation? Ramon Ang. Bakit si Ramon Ang hindi nagfe-flex? Yes. Tama. Bakit yung mga totoong oligarchy low profile? Bakit ganun? Bakit itong mga putang inang influencer na akala mo trilyon ng pera, akala mo talaga hindi nauubusan ng pera? Bakit ganun? Bakit parang ang yabang nila? Bakit ganun? Yun lang meron sa yabang. Yun ang problema eh. Yung nagsusumalig ka na, sumasalig ka na ngayon, na ang kinatitibayan mo yung kayamanan mo. Ito mabigat. One day, paglipas ng ilang panahon, yung pera mo na pinagyayabang mo, mawawalan ng kwenta yan. Tapos wala nang kayang gawin yan pag mamamatay ka na. Tama. Meron kaming kaibigan. Well, Meron kaming kaibigan na ganyan, flex ng trabaho niya, ng ano niya, na mabuti siyang tao. Pero, personally, kilala namin siya na hindi naman siya ganyan. Judgment naman yun. Wala tayong magagawa kasi ang yaman nauubos, ang yabang hindi. Tama naman. Sabi na. Kayong nagsisipag-aring mabuti sa paningin ng mga tao, datapot ang dinadakila ng mga tao ay karumal-dumal sa paningin ng Diyos. napakalalim. Diyos ko. Hindi ko mahalo ka eh. Hindi ako makaahon. Ang tawag ko dyan ay, hindi ko maarok. Basa mo yung parang mahilig ka magbasa, no? Based sa mga pinag-uusapan natin. Puro ngayon, biblical talagang yung inaano niya. Biblical talaga. Biblical Alam mo, historical. ito, tungkol sa Biblia. It just so happen kasi yung tsamba natin, na mga Pilipino tayo, pinanganak tayo ngayon sa isang mundo, sa isang bansa na majority Katoliko. Diba? So ngayon, como Katoliko, ginagamit ko Biblia. Pero kung nasa Middle East ako, malamang yung Quran ang gagamitin ko. Yung Quran ang gagamitin ko. Kung nasa India ako, malamang Vedas ang gagamitin ko. Kasi meron ako ng lahat ng yun eh. Meron ako ng lahat ng yun. Meron ako ng mga librong, mga Natanong ko lumang-luma. nung nakaraan kung may lahi ba si Chester. Oo. May lahi ka bang Dalmatian? Parang sila ko. Unggoy. Bumalik ka naman tayo sa angkan. Bumalik ka naman sa angkan. Ang tatay ko, eto, scoop nyo na rin to. Parang Jewish. Ang tatay ko, American, taga New York, pero nag-migrate sila mula, Irish-American sila, nag-migrate papunta sa America. Kita naman sa itsura. Oo, Crossbreed. Crossbreed. Ay, nako. Sige, balik tayo sa topic natin. Kung saan na tayo napupunta eh. Talaga, Napag-usapan masaya na natin ang pamilya, ang gobyerno, ang Biblia, Katoliko, Di ba? Religion in general nila. Religion in general. So, religion in Pero general. alam naman kasi natin na dyan naman talaga umiikot ang mundo. Pero, Teka lang, bago tayo tumuloy, sige. umikot ang mundo. Merong theory, di ba? Yung Earth ay flat. Nagulat tayo. Nakita kayo. Narinig ko yun. Naguluhan Mahirap Umiikot patunayan pala. na, Paano ikot ang flat? mahirap patunayan na ang mundo flat. Kapag, ang konsepto kasi ng mundo flat, di ba ganyan? Tapos yung araw, nakita ko rin yun eh, yung araw at saka yung buwan, pag ganun daw ang ikot. Paano may papaliwanag ngayon yung eclipse? Eclipse pa ganun eh. Andito isa, tapos andito yan. Paano may papaliwanag yung eclipse doon? Parang mahirap ipaliwanag yung kapag yung buwan at saka yung araw, may ikot pa ganun. Diba? Kasi ito yung, diba? So, alam mo ngayon, sasagutin ko yan. Sa next episode, mag-invite tayo ng physicist, Interesting. Astrologer. astrologist. Oh. Hindi ko masasagot. Lawyer ako eh. Yeah. Hindi niya yan. So, next Next episode. So, ngayon ganito, sa gitna na siya. Pero tayo pa rin.
O, di ba? So, kayo ba yung nagro-rotate na gano'n? Ano tawag ito? Mainstay. So, hanggang sa Guguluhan mandito na na kami, ako lalo. tapos kayong tatlo, mababawasan kayo. Sira ulo talaga ito. Abogado ko na ito. Mahal na mahal ko ito eh. Parehas kami ng taba ng utak na ito eh. Sabi ko na, lalayo ko na doon ang usapan kasi sa pagdating na to sa ano eh. Sige, yan. Pag-ikot ng mundo Conspiracy eh. theory na yan eh. Sige. Sa inyo eh. Pwede magtanong, ano talaga ang business mo? Marami akong hanap buhay, iba-iba. Isa rin yung nagpaparenta ako. Isa rin yung ganito, at saka yung ganyan, at saka yung ganun. Pero ayoko kasing ayoko mag-ibang. Oo, Ayoko rin mag-disclose ng kahit na ano. Bakit? Kasi yung The Chichester na brand, it's a brand that I have built for Filipinos to consume. Importante sa akin na maging mataba ang utak ng mga kapwa-tao ko. Importante rin sa akin na maipaalala kong merong Diyos. Hindi na importante yung sarili ko. Bakit? Kasi nasabi kasi ni Kristo sa Biblia, yung naghahanap ika ng sariling kalwalhatian, pinangangaral niya lang sarili niya. Pero yung naghahanap ng kalwalhatian, nung nagsugo sa kanya, yung gayon ay totoo at sa kanya walang kamalian. Ang importante sa akin, hindi naman yung sarili ko eh. Ang importante sa akin, yung matutunan mo yung mga bagay na lumabas sa utak ko, na narinig ko, na nakita ko, na ganito, na pumasok sa puso ko, pumasok sa isip ko. Ang bottom line sa akin, simple, ang gusto ko matuto mga kapwa-tao ko, wala na akong pakialam sa sarili ko. Kasi alam mo, I don't even care about my life. So wala ka rin parang sa bashers mo kasi may mga Hindi, ang nagtatanong bashers ko importante sa akin. Oo, may Importante mga sa akin yung mga nagtatanong bashers. kasi na ganyan ang pinapangaral mo tapos ano talaga ang negosyo mo. May mga ganun kasi. Mas madaling sabihin wala. Ganun na lang. Mas madaling sabihin wala. Bakit? Kasi pagka nag-disclose ka pa ng kahit na ano sa social media, nakita mo naman kung ano nangyari kay Franklin Muñaño, di ba? Di ba? Di ba? Nakita mo kung ano nangyari doon. Bakit? Kasi alam mo, simple ang konsepto eh. Pag nagsimula ka ng magyabang, doon ka na magkakaproblema eh. Ito ang problema. Kahit totoo pag nagtunog mayabang sa kapwa-tao mo, magkakaproblema ka pa rin. Kahit totoo. Diba? So ako, I would rather, sabihin na lang natin, sige, mas madaling sabihin wala. Ako isang ordinaryong taong bayan na kumikita galing sa aking pinaghanap buhayan, yun ang aking ngayong kinakain, at pambayad ng bills at ganito at ganyan at ganyan. Yun, mas madali yun. Pero maganda yung sasakyan ko. At saka yung motor ko. Madagdag Alam ko. naman namin yun. Ba't tinanong ko na siya niyan eh? Hindi ko kwento yun. Hindi ko kukwento ko ni alam ko sa'yo. Ang sagot niya lang, mas maganda ganito sabi mo, attorney. Kung ano yung nakikita ng tao, yun na lang yun. Hindi siya nagdadagdag. Kasi, so para yung mga tao, yung Pilipino, nakafocus sa ginagawa niya. Kasi yung ginagawa niya is para maging mataguyod yung ating bansa, Tama. mga kababayan natin. Kasi kung magpapakita siya ng kung ano meron siya, doon na nakafocus. Hindi na sa direksyon ng buhay. Malilihis. Yung sabi nga niya, yung direction, di ba? Malilihis ka. Sabi, kasi kaya nagawa niya, kasi may ganito siya, may ganito. Marami ng dahilan. Mawawala sa focus. Tama yun. Maintain niya lang na ganun siya. Pero alam niyo po, Maligaya ako sa pag ganyan na tao na nakakapag-isip na siya kung anong gagawin at nakakapag-share na, ibig sabihin, it's no questions asked eh. I have Kasi more than enough. kapag nasa survival mode ka, katulad ng yun nga, mga tao sa laylayan, wala ka na maiisip kundi bumili lang kung paano makakasurvive ngayong araw na to eh. Totoo. Wala ka ng time para magbasa ng Bible, magbasa ng kung ano-ano about sa physics or anything. Kasi ang gusto mo lang para sa araw na to, mabuhay lang or mag-survive. So, kung ako yung unang Gusto nyo nanonood chismis, ano ka mo? sa bagay, Entertainment. Regular dose of entertainment. Kagaya nung nabanggit natin noon, tayong dalawa nag-uusap. Kaya ako lumabas din sa social media, bukod sa legal consultation na libre, nag-vlog din ako ng batas. Is para ma-widespread ko sa mga Pilipino kung ano yung mga batas na hindi na nila maaaral yun. tama. Kasi mahal mag-aral din. Correct. Sobra. Kahit professionals na hindi alam yung mga batas, ituro ko na lang ng libre. Tama. Gamitin natin yung media. Gamitin natin yung mga sikat na influencers. I-share nyo kung marami kayong followers, mas maganda. Para ngayon, mas maraming i-educate. Kaya teacher naman ako eh. Educator ako eh. Kaya kung saan-saan pwede ako lumabas. Ang main objective natin is to educate as many as we can. Napaka-swerte talaga ng mga henerasyon. Legally. Siya, iba siya. Iba rin yung kanyang approach. Iba rin yung pinipreach niya. So, parang illegal yata yung kay Chester. Hindi, legal yan. Mukha lang siya mismo yung illegal. Pero yung tinasabi niya, puro legal. Alam mo, I have tasted the best of both worlds. Nakita ko yung mundo na illegal, nakita ko rin yung mundo na legal. Ako din. Nakita ko yung magkabilang panig ng lipunan.
And then at the end of the day, alam mo yung, I have more than enough for myself. Kasi wala naman akong kadugo na tinuturing ko na kapamilya. Wala eh. I only have myself. Meron akong kasintahan. Pero syempre, hindi ko naman alam kung mag-i-stick siya sa pagkasira ng ulo ko o hindi. Diba? Obvious naman, diba? Dahil sino ba naman yung katulad ko? Sa social media mo, walang bayad. Hindi nga ako monetize eh. Hindi ako monetize. Wala akong kinikita sa social media. Now, every now and then, may nagbibigay ng stars. Diba? Pero gasino lang naman yung $100 na kinita ko noong nakaraang buwan. Tama. Kumpara mo naman sa 100,000 ginastos ko para bumili ng mga equipments at magpa-set up ng opisina at kung ano-ano pa. Oh. Diba? I have more than enough. Meron akong sapat para sa sarili ko. At kung sakali mong magkaroon ako ng anak, meron akong sapat para sa anak ko. At kung sakali mong magkaroon ako ng apo, meron akong sapat para sa apo ko. Kasi, at sabi ni Solomon, ang mabuting tao ay naghahanda para sa anak ng kanyang anak. Technically, apo na yun eh. Diba? And when you get to that part of your life, na, alam mo yun, meron ka ng sapat na kinikita para sa sarili mo, para sa magiging anak mo, at para sa magiging apo mo, lalawak ang buhay. Lalawak ang buhay. Hindi na puro paano kumita ng pera, paano kumita pera. Tama. Money, power, and fame. Hindi na eh. Diba? Life is more than just money, power, and fame. I don't even consider success as money, power, and fame. Hindi eh. Bakit? Kasi tingnan mo. Success tayo, success. Ito, maraming tao nagtatanong tungkol dyan sa success eh. Ang daming taong hindi magkaintindihan ano ba yung ng success na yan eh. Diba? So sa'yo, what is To success the point na may mga taong willing to pay kahit magkano para lang maramdaman nila yung feeling of success. Tama. Tapos may mga tao naman preying on the gullible na nagpapabayad ng hindi birong halaga para lang maiparamdam sa tao yung successful daw siya. Kuno. Si ano ba? Marami sila. Hindi lang isa yan. Marami sila. Pero merong Blind item. blind item. Pero sa akin ito. Success para sa akin basic eh. Sobrang basic nito. Getting yourself from point A to point B. Tapos, ano gusto mo mangyari sa buhay mo pag nakarating ka dyan? Success. Natatay ka ngayon, pumunta ka CR. Success. Pag nakita, success. Woo! Diba? Yan ang success. Short term yun. Ang long term naman, ano gusto mo? Gusto mo ng bahay? Gusto mo ng kotse? Pag nakuha mo na yun, success. May pera ka pa sa bangko, success. Congratulations, happy for you. Pero ito pinaka-bottom line ng lahat ng mga bottom line eh. Kung hindi totoong may kabilang buhay at hindi totoong may Diyos, walang kwenta lahat ng bagay. Yes. Ito ang pinakamabigat. Kung totoong may Diyos, tapos pagdating mo sa kabilang buhay, itinatanggi ka. You've made an outstandingly long way to fail. Ang layo ng narating mo para lang pumalpak sa bandang dulo. Ang dami mong naging effort para maging bilyonaryo, trilyonaryo, zilyonaryo. Tapos pagdating sa dulo, tinatanggi ka ng Diyos, ayaw ka niya. Kasi kailangan mo lang naman sa maging mabuting tao. Ang pinakamabigat, mahirap maging mabuting tao. Sa paningin ng Diyos at hindi sa paningin ng tao. Well, in addition to that, road to success is really rough. Ano naman eh. So, mabato. Pero para sa'yo, attorney, ano ba ang success para sa'yo? Ang success, I mean, sarili mo sa akin, no? pero bago ko isabihin ko ano yung success para sa akin, kasi ito ay subjective perception or approach. Iba't iba ang kategory natin success. Maring para sa isang tao, success yung mapagtapos yung anak. Maring sa ibang tao, makakain sila 3 times a day, success na yon. And then sabi mo ay mga So, depende sa estado ng buhay sa Hindi, depende sa tao talaga mismo. Hindi sa estado ng buhay. Kasi sabi natin kasi kung ililimit mo ng estado ng buhay, so kung sinasabi natin may mga maraming mahihirap, hanggang doon lang, mahirap lang sila, success na yung makakain sila. Hindi mo nililimitahan sa estado yun. Sa pagkatao yun, ano ba ang tinitingnan niya? Ano ba ang gusto niya maging goal? Yun yung magiging success mo pag na-reach mo yung goal mo. For me, sagutin natin, for me, ang success ko is papagtapos ko, mabigay ko yung needs ng pamilya, especially anak. Yun yung success para sa akin. Ibig sabihin kasi tapos na ako eh. Tapos na ako sa kasarapan ng buhay, sa yung binata, tapos na sa ganitong hirap. So, babalik tayo doon. Ayaw ko maranasan na anak ko yung ganong kahirap. Maghihirap, pero in a way, malalagpasan niya. Controlled chaos. Success na yun para sa akin. Matawid na siya. Sa'yo, ano yung success? Ha? Ano yung success? Oo, may na-interview dito. Tanong sagutin mo. Hindi, totoo. Para sa akin, sa ngayon, sa estado natin ngayon, or ako mismo, success na sa akin yung gumigising ako ng umaga na hindi ko hinahabol yung oras at kung anong gagawin ko sa isang araw. Kasi for the last 15 years, doon ako nabuhay eh. Gigising ka ng umaga, pipilitin mo yung sarili mo. Actually, gabi. Tapos kasi panggabi ako eh. Pipilitin ko yung sarili mo, ano yung oras mo ng buong gabi. Pag umaga,
wala ka na magawa, gusto mo na lang matulog, pagising mo, ganun ulit. 15 years yun, tiniis ko yun. Siyempre, kailangan ko ng bills. Kailangan ko magbayad ng bills, kailangan mo ng ganito. Pero para sa akin ngayon, kaya ako sinikap talaga na makaalis doon. Kasi, para sa akin, yun yung success ko ngayon. Kaya nga, di ba, wala akong pakialam pag nag-iisip kayo ng boss mo about sa pera or sa hatian. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, nakakakain ako, naibibigay ko yung something sa mga taong nasa likod ko. Gumigising ako ng umaga na walang iniintindi na wala akong ibigay sa kuya ko. Yung mga ganun bang bagay, okay ako doon. Kaya ngayon, Tapos na tayo sa survival mode. yun. Kaya yung sinasabi ko kay Chester na kaya mo nasasabi ang mga yan kasi wala ka na din, sure ako na wala ka na sa survival mode. Kasi I was there eh. Nung kailangan ko, hindi ako pwedeng di pumasok ngayon eh. Pag nawala yung 1,000 ko sa isang araw, wala akong pambayad ng tubig eh. Wala akong pambayad ng internet, wala akong pambayad ng bahay, di ba? Wala kang maiisip na kahit ano, ganun lang, gumising ka, pumasok ka, uwi ka, gintay kong sahod. Pagdating ng sahod, ang sabi mo, kaya ako natawa sa'yo, pagdating ng sahod, payslip, kasi nawala yung utang. Yes. Ako yung successor na sir mo. Oh, yun, sa'yo. Ang success sa akin, simple lang. Achieve your goal. Yun. Ano yung goal mo? Oh, ano yung Ang goal ko, siyempre, maka-LL tayo. Saka makilala natin si Lord. Unang-una sa business natin, unahin natin si Lord. Teka lang po, una makilala si Lord. Mamaya, wag na muna po akong sumunod. Lipen na ako. Hindi naman. Lipen na ako eh. Hindi naman. Ibig sabihin, Pag-pray ko na lang. ang ibig ko Hindi pa mo na kami sabihin, yayain. Makilala daw, hindi makita. Hindi Huwag kayo po yung makilala sa makita, brother. Every week yan, nasa. Kasi, every time nagigising Sila ako, ng misis niya, nagpapasalamat yun yung ako. misis niya. Oh. Yun talaga. Ang misis ko kasi ang nag-ano sa akin, nag-encourage sa akin na, pagising mo sa umaga, magpasalamat. Kasi nandito pa tayo eh. Ibig sabihin, may mission pa tayo. Oh, may mission pa, Tama yes. naman. Yun. Kaya sabi ko simple lang naman yung success sa amin. Achieve your goals. Kasi lahat ngayon, hindi naman nakaka-LL na lahat na bibigay namin. Pero nakaka-LL na nga. Natutulungan na nga. Baka si LL na yan. Nakaluwag na konti. Pakibuo naman. Nakaluwag-luwag na tayo. Natutulungan na natin yung mga gusto nating tulungan. Iyon ang ngayon. Oo, maganda Isa pa yan. yan sa success na ano ko kasi natutulungan na natin yung mga tao. Kadito, di ba? Nakakapag-ganito na tayo, nakakapag-usap tayo. Pambayad na ng lugar, pang-podcast. May bayad ka sa mga guest. Oo, di ba? Hindi naman porke sinabing tulong, ay bibigyan mo personally ng pera. Kaya ba, Miss Chick? Totoo. Hindi. Ako, gusto ko lang maging mabuting tao yung mga anak ko. Ikaw? Meron pala kayo. Apat. Hindi nila to. Ay? Bakit ganito ko ate pagawang ko? Hindi halata. Nagulat lang ako, nagulat ako. Apat na pala. May sustento? Hindi, may kaya. Meron. Biglang umiba siya. Yung ama nila ay may kaya naman sa buhay. Kaya okay lang naman. Nakaka-LL Hindi din. ka pipili ng hindi may kaya eh. Grabe. Ang dami ko yung pinagdaanan namaliw-maliw pa ako. At least dinaanan lang, Iwan no? din sa Dinaanan depression. lang, hindi tinambayan. At least dinaanan. Pero at least, ang ano ko dun, kontrolado ko. Maski na anxiety, depression ako. Kontrolado ko. Baka nagdala sa akin ako sa hospital. Ayan. Pero speaking, katulad ng ganyan, di ba? Katulad yan, syempre may mga kids. Kayong tatlo, kami na Chester, wala. Pero sa amin pareho, kung ako personal na tatanungin, kung sarili ko lang nung mga panahon na yun, di ko mabuhay, di ba? What more pa? Kala ko Pag nagkaanak kami. on discard na lang. Hindi. Kasi meron tayong next question dito eh. O yun. Yung pala, intro lang. Napasarap ng kwentuhan. Intro lang. Meron pala listahan ng tanong dito. O sige, ano masabi niyo sa listahan? Napasarap ng kwentuhan. Hindi, ito, tinan mo. Kasi doon talaga tayo eh. Kasi gusto talaga natin itakel yung... Kasi tayo, okay na tayo eh, di ba? Kahit na saang anggulo mo tignan o pakinggan, okay tayo. Kaya tayo nakapag-usap ng ganito, nakapag-share tayo ng knowledge tsaka wisdom para sa ibang tao. Paano naman katulad nun? Kaya tuwan-tuwa ako nung sinabi nito yung gagawin niya. Diba? Noong una pa lang na bababa ako sa squatter. Kasi sabi ko nga, kung ako personal, hindi ko gagawin yun. Tutulong ako pero hindi ko gagawin yung gagawin mo. Pero, ayun nga, kasi katulad nito, kung mahirap yung tao, walang pera pang date kahit sa pan-Jollibee lang. Tapos, jowa, pag Ayun nga, sa tingin mo, okay ba, anong mai-advise mo sa kanila? Okay ba sila pumasok sa romantic relationship? Kasi, eto brother, eto usapang ano lang muna, kasi
pagdating sa magnobyo o magnobya, alam naman natin na hindi nakokontrol eh. Totoo. Hindi rin educated, pareho. Ang babae tsaka lalaki, kung papaano. Basta nandun yung sarap, alam naman natin yan, nandun yung sarap, nagkakaroon ng anak. So ano yung pwede nating i-advise naman sa kanila pagdating sa ganyang bagay? Bago ka kumuha ka mo ng pangkain. Pakiblip yun ha. Pakiblip yun. Tapos, special characters na lang. Special characters. Baka tayo naman lang maano dito. Ayun, diretso. May nagtanong sa akin nung nakaraan tungkol sa bisyo. Sabi sa ano pa palagay niyo doon sa mga kabataan na ninigarilyo? Sabi ko, bago ka gumawa ng sakit, gumawa ka muna ng pampagamot. Di ba? Yun din yung sagot ko ron. Bago ka kumuha ka muna ng pangkain. Naman, di ba? Pag wala kang pangkain, baka pambili man lang nung pangtapal nung misis mo, wala ka pa eh. Ano ba yung lagi natin biruan? Love will keep you alive. Ano ang pangkanta? Oo! Kasi yun kasi ang mga ano eh. Tama. Nagkakaintindihan na tayo. Meron talaga mga taong, sige, may mga tao talaga nakatira sa bundok. Understood na yun, di ba? Wala ka cellphone, nakatira sa mga malayong bundok, tralala, di ba? Nagkakaintindihan na tayo doon, wala tayong problema ron. Pero sa mga naaabot na itong podcast na to, ibig sabihin, may pera kang pang, at least man lang kahit papaano, di ba? May pang-internet yung pamilya nyo. Diba? So you keep yourself informed, you keep yourself educated. Nauna mo nang matutunan mo muna kung paano maging tao. Bago ka gumawa ng tao. Kasi hindi nagme-make sense na hindi mo pa nga alam kung paano gumawa ng pera. Nakaasa ka sa magulang mo. Ang pagkain mo, binibili ng tatay mo o ng tiyahin mo, inampong ka lang ng kung sino man, tapos gagawa ka pa ng bata, nagawa mo. Ang mangyayari ngayon yan, magsisigawa tayo ngayon ng mga bata rito sa mundo ng mga hindi rin nila alam kung ano ginagawa nila kasi magulang nila hindi rin alam kung ano ginagawa. O ano, puno siya ang bunga. Madagdagan yung mahirap. Oo, dadami lang talaga sila. At wala namang masamang maging mahirap. Pero ano rin naman ang masama na bago ka naman gumawa ng bata, may bahay ka naman muna paglalagyan sa bata. Ano masama dun? Ano masama na may pangkain ka na muna bago ka magdagdag ng palamunin? Diba? Yun na, hindi tayo nagkakaintindihan dyan eh. May mga bata kasi na naman kasi, mo kasi ang kati. Diba? Ang kati. Pero ako eto, diretsahan sa mga magiging audience ito. Ano na lang ang bisyo, no? Sa mga magiging audience ito, kayong mga babae mag-control. Bakit? Kasi option mo yun eh. Kung papapasukin mo ba o hindi eh. Nanliligaw yan eh. Maliban na lang kung rape. Andyan na ngayon si attorney kapag ka-rape ang usapan. Teka lang. Diba? Pero ang bottom line nun, simple. Ikaw ang nagpapapasok niyan. Choice mo ngayon kung papapasukin mo yung ng butata. Alam mo yung mga angels namin. Yeah. Kasama namin sa bahay. Sabi na nga nito, kami lang magpapalagay ng chips para hindi magsibuntis. Mga parang mga pusa, pag naglagay, sabay. Oo. Yung may nabuntis na, hindi naman pinatagutan, tapos kami nagpapagatas, saka diaper, ganun. Yun ang sinasabi ko. Alam mo, mga kababayan, Pilipinas, matuto tayo. Bago tayo gumawa ng tao, mag-aral muna tayo kung paano maging tao. Gawa ka muna pera, di ba? Gawa ka muna bahay, kahit upahan lang. Wala namang masama kung umuupa ka eh. Di ba? Pero at least man lang, kahit paano may pang-upa ka. Para kahit paano may pangkain ka naman doon sa bata. Hindi yung gagawa ka na lang ng bata. Ikaw mismo sa sarili mo, butatapay laman ng utak mo. Butatapay laman ng puso Tapos mo. nadamay pa yung bata pag nagmamalimos sa kali. Oo, tapos kukuha ka ngayon ng batong ipapalo mo ngayon sa ulo mo na yun nga yung kinuha mong asawa, yun nga yung kinuha mong anak. Batugan din, di ba? Pare-parehas kayo, isang tumpok kayong mga ng bulok na kamatis. Di ba? Unahin nyo munang ayusin muna yung mindset nyo. Diba? Unahin nyo munang ayusin yung isip nyo, yung bulsa mo, ayusin mo muna, yung utak mo, ayusin mo muna, yung puso mo, ayusin mo muna, para pagdating sa dulo, hindi ka mutata. Yun ang problema ng iba mindset. Buti naman lang kamo, meron kayong patulad nito, podcast para sa mga kapwa-tao. Dito, Treehouse. Yung sinabi mo kanina, kasi in layman, responsibility, or maging responsible yung mga tao. Hindi lang naman babae yan eh. Vice versa rin yan. Dagdag ko lang. Tama yung sinabi mo. So, putulin. Kung hindi ka papapasukin ng babae, aayaw din yung lalaki. Or, maaaring lalaki din ay responsible, kagaya ko. Wala naman ako. Sorry baka meron pala maghanap sa akin. Bigla ako kinabahan. Baka pala may maghanap sa akin. Ay, ako. Yung abogado na demanda, no? Hindi, kasi ganito yan, responsibility yan, na kung saan, kung
sa tingin ko okay lang may love, okay lang may gawin na gano'n dahil affection, mahal mo yung isa't isa eh. Pero maging responsible ka na huwag ka mambuntis. Bakit? Hindi ko nilalahat to, pero ito ay educational. Kasi ang point ko dito, kung hindi ka responsible enough, paano mo bubuhayin yung bata? Kasi hindi yan, ang kaakibat nun, expenses. Praktahan tayo, expenses yan. Iaasa mo sa gobyerno. Iaasa mo sa magulang. Hindi ganun eh. Once na gumawa ka ng sarili mong bata, yan ay responsibility. Obligasyon mo yung bilang magulang, sustento. Kasi marami naglalapit sa akin, told mo wala kami sustento. Kawawang kawawa. Tinatakbuhan ng mga tatay ng sustento. Oh, and then vice versa rin. Meron din mga nanay na nangakiwan din ng anak nila. Bira yun. Madalas tatay. Pero yun nga, hindi natin, wala in general, kasi ayoko rin i-pinpoint ng puro lalaki lang. Kasi gano'n din, meron din mga incidents na nanay din nila May iwan. pinsan akong ganyan. Tama? Next. Sabi natin kanina, sabi mo, dapat meron ka na ipundar kahit papano. Pera at least meron kang regular na pambibigay. Kasi basic needs, gatas, diaper, vitamins, gano'n yun eh. Mas mahal ma-ospital, magkasakit, kesa sa mini-maintain mo. Naranasan namin yan bilang magulang. Masakit sa kalooban, yung anak mo nasa ospital. Gumastos ka ng malaki, malungkot pa yung kalooban mo. Unless gumagastos ka sa vitamins. Hindi pa malungkot yung kalooban mo. Diba? Madagdag ko doon, attorney, tama. Merong, nung mga nakaraan, nandun ako sa squatters area, may mga bumabanat sa akin. Ang sabi, para lang pala sa single yan. Yung ginagawa ko para sa mga single. Wala nakita mo para sa mga single yan. Comment sa'yo. Oo. Ito masaya. Ito masaya. Yung mga magulang ngayon ng isa o dalawa lang yung anak, sila nagsasabi, kaya naman eh. Bakit? Kasi tingnan mo, ang kinikita ko ron, 600 pesos, ang ginagastos ko, 100 piso lang madalas. Pero may mga araw, gumagastos talaga ako higit sa 100 piso pag bibili halimbawa ng toothpaste, gano'n, o shampoo, o kung ano man. Diba? Higit sa 100 yung nagagastos ko eh. Personal, ako mag-isa yun. Ngayon, kung ano ba, may isa't anak ka, isa o dalawa, may mga sumuwato dun eh. Yung mga nagsasabi, pang single lang pala yan. May mga mismong mga magulang na nagsabi ron, hindi, kaya yan, kaya. Kahit mga 200 o 300 piso yung nagastos mo, meron kang 2 anak, kaya yan. Meron ka pa rin maitatabing 300 piso. Tama. Pero tignan mo, may mga nagrereklamo doon, paano naman kami, 4 yung anak, 5 yung anak. Anong pakialam ko kung 5 anak mo? Parang kasalanan mo eh. Parang problema ko pa. Kung hindi lumapat sa'yo yung sistemang ginawa ko, ba't parang kargo ko yung anak mo? Ang bottom line yan, simple. Alam mo naman palang hindi mo kaya, ba't nagparami ka ng anak, Parang nagyabangan pa diba? tuloy ng problema. Oo, mo, simple lang naman ang konsepto eh. Kung alam mo hindi mo kaya magparami ng anak, huwag kang gumawa ng anak. Simple lang yun eh. Sobrang simple lang nun. Huwag mong isisi sa akin na para bang kasalanan ko pa na gumawa ako ng sistema kung paano makakaahon mula sa hirap papunta sa pagyaman. Parang kasalanan ko pa. Kung hindi ka na lang sana gumawa ng bata impacto ka, di sana hindi mo na problema yan. Sana hindi mo ko sinisisi. Sana hindi mo sinisisi sa gobyerno. Hindi kasalanan kahit na sino yan. Kayong dalawa yung nagpakasarap. Leche ka. Basic, di ba? Oo, sobrang basic niyan. Sobrang basic niyan. Di ba? Tama, kailangan mag-ipon, di ba? May pera, responsibility. Sabi ko kanina, dapat at least may bahay na o lupa. Siyempre dito tayo treehouse kukuha. Yeah! Installment na, mura pa. Di ba? Panalo, brother, panalo. The best talaga. Kalahin mo. Sa haba-haba na pinag-uusapan. Doon talaga papunta eh. Ang galing, ang galing. Bukoy, kanina ko pa ipapasok yun eh. Yan, talaga Di ba kailangan Talaga lupa? papunta eh. Pumunta ka sa Malolos. Treehouse, installment, mura na. Yun, ayos. Next yan, ako na ang endorser niya. Yun, dapat. Dapat iparamdam mo. Pyramid. Yun. Illuminati. Parang, Treehouse. parang kulto, attorney ah. Treehouse yan. Lahat na makakita na ito, bibili kayo. Abangan nyo. Ako naman, pinapalagang ko naman yun. Kapapalag. Ayan, nawala yung account ko. Yan, tuloy na. Nahak yung account ko. Nahak ka, di ba? Nahak. Nasobra na kapapalag eh. Tinuturo ko daw yung sikreto eh. Kung paano mabuhay ng payapa Di rito sa nawalan mundo kasi eh. sila ng negosyo. Hindi. Gusto Pwede ko nga yun. yun eh. Gusto ko dumami yung mga taong may pera para dumami yung bibili sa treehouse. Yun. Oo. Amoy na naman doon. Simple konsepto. Na-endorse na. Sobrang simple ang konsepto. Hindi, maraming nagagalit sa'yo. In a way kasi, yung unang mga discussions natin, yung mga nagsa-flex, yung mga fake na mga guru, di ba? Nilabas mo yung totoong sistema, step by step, reality. So ngayon, sila magagalit. Kami ngayon ng fake dapat marami nag-enroll sa amin. Tinama mo na, nagagalit sila.
Ang daming nagagalit sa akin. Sampahan na ba natin ang mga demanda? Hindi, ako nang bahala. Kaya na yun. Oo, alam mo, speaking maisingit ko lang to. Maraming nagagalit sa akin ngayon ng mga influencer kasi nagbebenta sila ng course kung paano yumaman. Ako binigay ko lang ng libre. Siyempre, hindi ko babanggitin yung pangalan. Pero ang sabi raw yung pang tuition fee mo, ipang business mo na lang. Patay tayo. Pero magtataka ka. Famous line yun. Magtataka ka. Gumawa siya ng course. Akala ko ba ipang business na lang yung pang tuition fee. Marami namang nagaganyan si Ivan Arubio, libre din yun. Pag nag-ano siya. Alam mo, okay lang yun Wala tayong problema doon. Meron talaga mga pinababayaran. Masama ba yun? Hindi. Bakit? Kasi educational system, pinababayaran din naman di ba? Bakit? Kasi kailangan talagang may magbayad. Bakit? Kasi pagka pinabayaran mo, mas effective. Ito ang problema. Yung mga ang nagsisipagsabi na ito yung paraan para yumaman, hindi naman rehistrado sa TESDA yung course nila Hindi rin rehistrado sa CHED. Hindi rin rehistrado sa DepEd. So ngayon, paano mo ngayon nasabi na effective yan? Tama, ang ginagawa nila, sinisiraan nila ang institusyon ng gobyernong napakatagal ng buhay, ang tawag educational system. Na parang, hindi effective yan. Ginawa kaya para maging slave ang mga Pilipino, ang mga tao. Gano'n ang labas di ba? Kinokondisyon nila isip ng mga tao na para bang pag-eskwelahan, masama yan. Masama. Para bang ang dating, nakakabobo yung eskwelahan. Ganun ang dating. Ngayon, tingnan mo, pag gumawa na sila ng ganung problema, meron ngayon silang pinopropose sa solusyon. Mag-sign up ka sa course ko. Ang dali nga naman Ang dali nga naman It's just like stealing a candy from a baby. Kasi isipin mo yung konsepto na pan-tuition pinumbata yun. Ang daling utuin ng bata para ibigay na lang sa kanila yung pera. Ang dali. Yun ang magandang ang gandang business strategy nun Biro mo, siraan mo yung institusyon ng gobyerno. Daan-daang taon ng buhay. Pati sila Rizal at lahat ng mga bayani natin dyan nagsipag-aral. Ang tawag educational system. Sinisiraan mo ngayon yun para ang tao masira ngayon dun sa educational system at sa iyo ngayon magtiwala tapos hindi naman natin alam kung ano epekto niyan. Ngayon, ano nangyayari? Dumadami ngayon ang out of school youth. Kaya ako, sa akin, dapat sisihin yung mga influencer na yan kung bakit ngayon wala tuloy masyadong pan-down payment dito sa Relax. Diba? Gusto mo na Simple. Sabi mo naman, nabanggit ko kanina, maisingit ko na lang to at next topic tayo. Kasi ganito sabi mo, huwag mo babanggitin, ikaw na bahala sa mga influencers na yan, di ba? Ngayon, yung treehouse, pwede mo doon ilibing. Okay na yun. Kailangan din. Alam mo, malakas nakita rin yung memorial services. Ay, hindi, nakaplano na. Nakita nyo Hindi ba may memorial? Oo nga, nakaplano sa amin. Yun. Magandang negosyo na. Maganda yun. Kung ayaw nilang bumili, dito sila ilihiga. Mamili lang, bibili o hihiga. At parehas naman yun may beneficial. Araw-araw may namamatay. Araw-araw may pinanganganak. Pipili lang sila. Plan A, Plan B. Minsan may team Kasi puro kayo nakaitim Doon ako lagi nakatingin, puro itim Salamat. Nako, talaga kayo. Maraming hindi nag-uusap pa. Malakas ang kita ron. Legal pa. Hindi, totoo yun. Alam mo, Memorial services. Hindi masama yun. Araw-araw may Maganda memorial namamatay. services. Maganda. Isipin mo, imagine mo yung konsepto na ang binibili ng mga tao, yung kapirasong parang 50 square meters, di ba? Na yung 50 square meters na yun, somewhere close to parang 600, almost 1 million yun sa iba di ba? Pero isipin mo, ilang square meter lang yun? 4? 5? Tapos kapresyo lang din, 10. Pero magkapresyo lang din, magkapresyo lang. Mas maraming, mas maraming legal. Mas maraming restrictions. Marami yun. Kasi mas malaki nga ang kita. Understood, gustong makihati ng gobyerno ng pera. Understood na yun. naman tayo sa bumalik. Understood na yun. Alam mo, pwede natin ibenta ng mura. Maisipasok ko lang business na yan, patayo na lang yung libing. Mas maliit. Mas malalim. Hindi, ang ginagawa nga nila condo style Pag Ngayon, ganun, condo tapos style pag na, ganun, Susunod na lang, ba? cremation. Columbarium na lang natin sa paligid natin, treehouse. Meron naman sabi nila, may freebies naman ng columbarium. Yun. Kung gusto mo makamura, kung gusto mo makamura, half cook lang. Kung naiingat mo na naman yung daddy dog mo. Sweet ka. Nakakabuo na Laki lang yung dito. earn. Hinihika ako kay brother. Meron akong maiba lang. Siyempre malapit na yung mga eleksyon, di ba? Ikaw, pag may kumuha sa yung, kunyari, kan kumandidato ka sa lugar nyo as chairman or as kagawad, papayag ka. Hindi ako interesado sa politika.
Ang dahilan kasi tingnan mo, isipin mo yung konsepto na halimbawa, okay, sige, si Chester kakandidato. Maganda-ganda yun kasi pagtatapatan ko taong bayan eh. Gusto ko talagang magtapat sa taong bayan eh. Ayoko magnakaw. Bakit? Kasi meron naman ako sapat para sa sarili ko eh. I don't need other people's money. Ang gusto ko lang, kumita ng hanap buhay na sapat para sa akin, makakain ako, makakain yung ilang mga taong Minsan kinukonsider ganun ko na na lang eh, pamilya. no? Oo. Ngayon, okay, sige, papasok sa politika, makakatulong na mas marami. Okay, sige, good, congratulations, makatulong na mas marami. Kailangan ko ng 1,000,000 para kumandidato. Tapos, ang kikitain ko na ang sweldo lang naman ng barangay official, gabarya-barya lang. Kasi ang senador, 40,000 lang eh. Oo, 40,000 lang, senador pa yun. 15,000 nga tayo, chairman, 25,000. Isipin mo, 25,000, tapos ang ginastos ko 1,000,000. Paano ngayon mababawi yun kung di ako magkukurap? Sige nga. Paano mababawi? Meron comment. Ibig sabihin talagang prone sila sa ganito kurat. yun sa amin, charot. Yung gano'n. Ha? Yung mga tumatakbong gano'n, prone talaga sila sa kurat. Oo, kasi dalawang bagay eh. Hindi Tignan mo. naman Tignan mo, lahat. paano? Hindi talaga lahat, totoo. Hindi, sigurado tayo ron, 100% sure, hindi lahat. Sigurado yun. Pero, tignan mo, isipin mo yung konsepto. Okay, sige. Hindi mo kailangan maglabas. Ikaw, Chester, hindi mo kailangan maglabas. Popondohan ka namin. Okay. Ngayon, magkakaroon kayo ng utang na loob. Yes. Pagka nagkaroon ka ngayon ng utang na loob, ano ngayon ang assurance mo na yung taong pinagtanggapan mo ng utang na loob, hindi kurap yun at walang ipapagawa sa iyo yun in accordance to their business. Kasi hindi tumanggap ng ganyan. Nakita mo? Nagagalit ka na naman. Nagagalit. Relax. Tama. Ito pa, isa pa. Ibenta kita ng insurance. Ito pa, isa pa. Ang uso dyan, ate-ate na lang to. This is on me. Ako lang to. And I will carry the burden of being in the truth. Tama. Isipin mo yung konsepto na pag kumakandidato ka, meron na kagad galing sa ibabaw. Pare, sa'yo tong pera na to, tanggapin mo. Yan. Tanggapin mo yan, ha? Ano kapalit niyan? Basta sa'yo lang yan. Ako nang bahala dyan, Brad. Ako nang bahala dyan. Pero sa akin ka. Yeah. Ngayon, hindi mo ngayon tatanggapin yung pera, wala kang matatanggap na suporta galing sa amin. Ayaw mo sa amin, di ba? Ayaw mo kaming kaalyado. Ayaw ka, wala kang matatanggap na suporta. Dito tayo ngayon sa kabila. Kung sino yun sa amin. Biro mo sa gobyerno, binibigay na literal ang pera. Oo nga. Tatanggapin mo na lang. Kasi. Tatanggapin mo na lang. Wala. Tatanggapin mo na lang. Ito pinakamabigat. Pag hindi ka tumanggap ng pera, hindi ka nila kaalyado. Pag tinanggap mo naman ngayon yun, ipit ka na. Ipit ka na. Kailangan mo ngayon gawin lahat ng gusto nilang ipagawa sa'yo. Mas maganda mag-independent ka na lang. Ito problema mo, magastos. At ako pa para gumastos ng milyon-milyon tapos ang makukuha ko, barya. Diba? Ito problema. Independent. Congratulations. Okay, I'm very happy for you. Independent ka. Sige, gagastos ay sobrang daming pera para ipang-kampanya ang na Manchester. Tapos, pagka naboto, paano ngayon babawiin ng pera? Ayun lang. Depende sa goal. Diba? Depende sa goal. Kung ang goal mo ay tumulong, hindi mo na kailangan bawiin. Totoo yun. At mas malaki ang magagawa ko dun sa perang meron ako pag influencer ako. Kesa kumandidato pa ako. I would rather choose to be an influencer na hindi tali ang bibig ko, hindi tali ang dila ko, at nakakagawa ko ng mabuti sa kapwa-tao ko, kaysa maging politiko ako na tali ako at hindi ako makakilos dahil kailangan kong prim and proper dahil may mga boss ako na pinaglilingkuran. Tama. May tanong ako. Chester for senator. Ayaw nga eh! Ayaw nga daw eh. Simple. Chester for Hindi, senator ito, this ano, 2025. Ngayon ko lang na pumasok sa isip ko. Hindi ba pwedeng maging negosyante mismo ang politiko? Magkakaroon ng conflict of interest. Bakit? Kasi isipin mo yung konsepto na kailangan mong bawiin yung pera di ba? Ngayon, kung sabihin mo sa akin, sige, congratulations, hindi mo kailangan bawiin yung pera. Huwag naman sabihin sa akin, hindi ka nakakakuha ng pabor sa gobyerno gamit yung negosyo mo. Totoo. Sige. Magkakaroon talaga ng conflict of interest. Kasi isipin mo na lang yung konsepto na hindi mo pwedeng patakbuhin ng gobyerno na parang pagpapatakbo mo ng negosyo. Bakit? Kasi puro palabas ang pera kapag ka nasa gobyerno ka. Ano ibig ko sabihin? Isipin mo na lang halimbawa na yung post office, wala naman kinikita masyado yan. Ang kumikita dyan yung tax yung BIR di ba? Ang kumikita dyan BIR. Ang kumikita dyan customs. Pero ang post office, puro palabas ang pera dyan. Pero kailangan mong i-maintain ang post office. Kasi pag hindi mo maintain ng post office, saan ngayon papasok yung mga galing ng ibang bansa? Yung mga sulat, na meron pa rin naman na ngayon, hanggang ngayon. Diba? Ano ibig sabihin? Dying industry na yung sulat na yan, pero meron pa rin yan.
Hindi mo pwedeng hindi maintain ng post office. Kasi may mga sumpilan. Oo, di ba? Yung mga sampina na galing sa korte. Puso pa ba yun, attorney? Doon pa rin dumadaan yun. Doon pa rin dumadaan yun. O ngayon, patatakbuhin mo ngayon ang gobyerno na parang pagpapatakbo mo ngayon ng negosyo. Maraming parte ng gobyerno palugi. Maraming parte ng gobyerno palugi. May lang ako kukwento konti. Kasi kami nasa lupa kami, di ba? Meron, ito mababang gobyerno pala to. Actually, nahihirapan kami medyo sa mga, nahihirapan ba tayo? Pinahihirapan tayo. Hindi naman total pinahihirapan eh. Sorry na. Hindi naman total pinahihirapan eh. Nagde-delaying tactic lang sila. Siyempre, meron mga intention sila sa atin. Yun lang naman yun. Yung gabing meeting. They just want monetary contribution. Ang tawag Ako, no donation. comment ako dyan. No comment. Hirap na kami. No comment ako dyan. Kasi Alam mo, yun yung dahilan kung bakit naiintindihan ko na meron talagang mga negosyong nag-aalaga talaga ng politiko. Naiintindihan ko yung konsepto na yun. For favors to happen. Pampadulas ba? Pampadulas. Minsan may mga negosyo kang gustong buksan na para mabuksan mo yun, kailangan mo ng certain connections. Naiintindihan ko yun. Naiintindihan ko yan. Gaya nga ng sabi ko, alam ko lasa ng masamang pera. Alam ko kung paano tumatakbo tong ng mundo na to. Hindi mo ako mapapasubalian dito. Kabisado ko paano tumatakbo tong ng mundo na to. Na oo, may mga bagay na hindi ako alam. Pero sigurado ako sa'yo, sa lahat ng mga bagay na naiintindihan ko kung paano tumatakbo tong mundo na to, alam ko eksakto kung sino-sino. Huwag na tayo magbabanggit. Siyempre, hindi na. Ito naman kwentuhan lang. Nag-aaway-aaway. Kailangan banggitin natin. Ano ba yung next question? Siyempre, hindi na. Siyempre, hindi na. Dadala ko ng emosyon ko eh. Hindi na masyado na tayo Sarap nagtatagal. ng kwentuhan. Kulang ang kwentuhan natin. Oo Pero nga, kayo, kulang. salamat sa pagpapromote sa amin. Pero kung kayo, meron ba kayong gustong i-promote mismo para sa mga sarili ninyo? Baka sakali. Hindi, ako lang naman, as usual, yung aking Facebook page for free legal consultation. Check nyo na lang, Attorney Ace Randolph Jurado. Post nyo na lang din. Check nyo yun dito sa baba. Ayan, tuturo ko na kagad. Okay. Diba? Ako naman, wala akong pinopromote na kahit na sino bukod sa Treehouse. Saka ako, alam mo At na. saka si attorney. Diba? Mga kasama ko rin naman ito, ng mga mabubuting tao. Pero ako personal, wala akong pinopromote na kahit na personal. Kasi ang gusto ko lang mga kapwa-tao, maging mabuting kapwa-tao kayo. One day, as human beings, will experience na lumalabo na yung isip mo, yung memorya mo umihina na, yung katawan mo nagsusubside na, yung dating lakas mo, yung dating adrenaline mo, yung dating yabang mo, wala na. Tapos isang araw, nakahiga ka, nagdidilim yung paningin mo. Tapos isang araw, pagkatapos magdilim ng paningin, nararamdaman mong yung katawan mo humihina. Tapos nararamdaman mo na yung dugo mo hindi maayos ang takbo. Tapos isang araw, nararamdaman mo na pati yung puso mo tumitigil ng pagtibok. Tapos yung kuryente sa utak mo, itong utak na nasa loob ng ulo nawawala na. Tapos ang pinakahuling-huling sense na nawawala yung pandinig. Tapos isang araw, yung buhay mo kumakalas na sa katawan. Be a kind person. Be a good person. Nothing beats being a good person. So when you get to meet your creator, you are ready. Amen. Galing. Nice. Ganda. Galing. Nothing beats the intention talaga, yung good intention. Kaya nga, sabi nga nila, yung sinasabi nyo na, alam ko, malulusutan natin yan. Kasi alam naman ng Diyos kung ano yung intention natin. Para sa nakakarami, di ba? Hindi lang para sa atin. Sa atin, kung tayong tatlo lang sa katawan natin, maniniwala ba silang naghihirap? Maganda yung binitawan niya, no? Tinanggap ko na, attorney. Maganda yung binitawan niya yung huling timok ng puso, no? Maganda yun, no? Para sa asawa ko lang. Yeah! Tumingin pa ako sa pa kahit eye contact pa ako. Huling timok ng puso ko, sa'yo lang, asawa. Napakaswerte Sabi sa inyo, Attorney din si Mrs. Oo, attorney Galing, din yan. nakakatuwa naman. Kasi, alam mo, yun nga, ako'y tagasunod sa batas, yung asawa ko, batas. Okay. Diba? Tapos ang laban. Boss Bong, parang nakaka-relate kaya. Ate Hindi ka Caron? sumangayon, bukas wala ka Kumbaga, nang ako nga daw yung king. Oh. Siya ang alas. Siyempre. Di ko pwede sabihin yun, ako'y alas. Siya na yan Siya yun yung batas. Tapos ang laban. Kaya pwede sumunod, bukas wala ka. Live likod kami.
Sana may invite namin kayo ulit. Hindi naman ako papabayad. Expect nyo na yun. Ako nagpapabayad. Ako, ibahin ko siya. Sabi niya nga, kompleto na siya. Ako, maraming kulang. Okay naman. Walang problema. Deal. Tapos. Sige. Napaka-bubuti ng puso nitong mga bisita natin. Mararamdaman mo talaga no? Pag gano'n, no? Talaga. Tsaka, yun nga hindi rin naman, parang sa akin kasi yung mga ini-invite ko, although yung iba hindi naman sumasagot, yung iba sumasagot, pero sila talaga, mararamdaman mo talaga, grabe, kita mo nga, isang usap lang namin ito, dalawa. Kasi unang guest Nakita ko natin yung- si ano. Si Jeric. Okay din, napakagaling. So, ayun, maraming salamat po sa pakikinig sa istorya namin. Sana marami din kayong natutunan kasi ginagawa namin to para maibahagi yung mga natutunan namin at the same time matuto din sa mga bisita natin. Yan. Dahil tignan mo naman, ang dami din, napakadaming learnings. Ano? May natutunan ba kayong dalawa? madami. Sobra. Ang lalalim ng bagay. Ayun, di ba? No? So, ayun Basta lang. yung natutunan ko, wag mo nang yun. Huwag niyo banggitin yung pangalan. Wag mo lang ano. Wag mo lang ano. Tama. So, yun Ano nga. ng ano? So yun nga, follow us on social media, Treehouse Real Estate and Ventures. If you want to ask about your property, if you do have an intent to buy sa property, so kung may mga nanonood naman na kaya, lapit lang kayo. Kahit ano lang, mag-consult lang Oo, sa akin. kahit consult sa lang ibang muna. property, okay lang naman din. Naya kami sa attorney namin dito, may free consultation. Attorney A. Sorado and the Chichester official. Palakpakan po natin sila, napakagaling. Ayun lang. At maraming salamat po. Once again, I'm Kowi. I'm Sarbong. I'm chill. And we are the Treehouse Real Estate and Ventures Sala ko, Company. yeah, go Pins. Yan ang sabi.